Ano ang reason ninyo para humingi ng pounds? I don't know, I don't care, euro, pounds, whatever. Para saan yun nung nag 1 year si tatay doon sa detention? Did you ask for that Hindi ko nga fucking maintindihan. donation? Yan ang isa kong hindi maintindihan eh. Commemorating yung ano na yan, yung anniversary na yan. Yung araw na yun, yeah, that's true. sabihin? Isa pa yun. Napagkakaperahan nyo yung kidnapping day kay tatay. Puro kayo mga walang dangal. Ito ang point ko eh. Pagka tinatawag mong anibersaryo, nag-i-expect ka na yan ay tatagal pa. Kasi di ba, first anniversary. Kung nag-first anniversary ka, gusto mo magkaroon pa ng second anniversary. Kaya ako papansinin yung mga kababayan, lumipas yung araw na yan. Eh, siyempre, alam ko yan, nandun yan sa mga memories ko at ganun-ganon. Tangina, hindi ko nga inaano na first anniversary, ganun-ganon. Kasi tatandaan nyo, no? Kaya nagbibilang ng monthsary, anniversary, at kung ano-ano pa. Kasi binibilang mo yan, na yan, taon-taon, buwan-buwan, ay mangyayari. Hoping it would last, diba? One of the things. Kasi sa kasal, nag-anniversary. So ano gusto niyo, so sa isipan niyo, gusto niyo magtagal si ano dyan? Parang katulad yan eh, nang namatay yung tao, no? Namatay yung tao. Congratulations! Happy anniversary! Tapos happy anniversary. Ikaw na nga, ikaw na nga magsumagot dyan sa last comment. Ayokong baka mamaya bumuga ako ng apoy. Ayoko din. Ayoko patulan yung mga ganyan. But ang point ko is, no? Ano ba tong ginagawa niyo? Lahat naiisip nila eh para magkaroon ng kwarta. Tapos tamo magne-name drop sila. Ini-name drop nila si PRRD, ini-name drop nila si Inday Sara. May isa pa nga nagko-komento doon sa akin, ini-name drop pa yung Iglesia ni Cristo at kung sino-sino pa ang nini-name drop. Alam mo yun, hindi ba kayang tumayo ng kung sino man yung kandidato nyo? Di ba nila kayang tumayo sa sarili nilang paa? Kita nyo nun last din. Alam nyo, gagalit na naman kayo sa amin ni Maricar nito. Kaya nga ako galit na galit to sa mga Duterte at kung ano-ano man ang mga yon. Kasi, yung pangalan ni PRRD eh. Hindi ba sila kumakandidato gamit ang sarili nilang pangalan, gamit ang sarili nilang mga nagawa, no? Bakit iboto natin sila dahil sila ang Duterte? Di ba? Boboto mo. Kaya ako noon, sinasabi ko, boboto ko to si Marcoleta. Dahil to si Marcoleta, pinatunayan na to. Nag-iisa dati sa Kongreso to, nakikipaglaban. So in short, yung individual accomplishments ni Marcoleta, yun ang sinasabi kong dahilan kaya ako iboboto. Kasi kasama daw to sa mga 10 pinili ni PRR. Taduan yun. Ano katarantadon? Tapos ngayon, sasabihin doon nagkokomento sa akin. Ito kasi binigyan to ng TV show ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang TV station. Anong ginalaman nun? Doon, 'di ba? Ibenta mo yung nagawa ng tao. Ako sinasabi ko, binabalikan ko yung nagawa ng tao. Itong taong ito, no? Siya ang gustong humarang noon nung kakandidato si PRRD. Kakandidato si PRRD na president. Ito ang tao, no? Si Guanzon, sige sa pangalanan ko na. Si Guanzon noon ang gusto harangin yung candidacy ni PRRD. Gusto niyang ipa-disqualify si PRRD. Sabi mo yun? Diba? Pagkatapos, nung Vice President, ito ngayon, Sara Duterte, puta, tinawag niya pang piyona. Yun. Wala, hindi. Tapos sabi niya, okay na daw yun kasi nag-sorry.
Alam mo kung galit na galit ako dyan sa mga sorry. Kasi ang dali mag-sorry. Alam mo yun? Ang dali mag-sorry. And let's Di put it ba? in the proper word na lang. Nobody, nobody's learning from their lessons. Ganun na lang kasimple. Yeah. Nobody is. Yeah. At saka tamad lahat ng mga tao mag-research. Bukod sa pasok dito, labas dito lahat ng information, hindi sila nag-effort na ano nga ba ginawa nito? Na, ang sa kanila lang face value ko. Ano yung humihingi yung nagustuhan namin, natawa kami sa kanya we like her. Alam mo, yun nga yung kinakatakot ko noon, naalala ko dati nung bata pa ako, nasabi ko, mga Pilipino, papatay para kay Sharon Cuneta. Pag nagbiro ng presidente, kahit walang alam yan mananalo. I was so afraid of that, you know? And it turns out, until now, matanda na ako, hindi pa nagbabago utak ng mga Pilipino, papi. And everything that is being said to them, it's just, kahit nasabihin na, kasi alam mo, meron ako isang gustong i-point out, papi, na napaka-importante. I do not know how the audience right now are going to feel pag sinabi ko to. Baka sabihin nila sa akin, "Uy, bento ka, tentay." Pero alam niyo, nakakatakot po yung mga susunod na kabanata natin. Dahil tama si Prof. Van. Pwede ko ba ipasok to? Kalimutan na natin na muna yung election kasi malayo pa naman. Hindi pa ka tayo sigurado kung magkakaroon nun. Dahil ipapasok nga kuno ni Bongbong yung gera. Magagawa siya ng sariling gera sa Pilipinas just for him to not have a 2028 election. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yan. Para hindi tayo magkaroon ng 2028 election, gagawin nilang lahat. Because katulad kung nakinig kayo kay Tatay Digong, yun ang unang-unang sinabi nila ni Tatay Digong, ni Baste, at ni Pulong. Ano sinabi nila noong unang-una at original na hakbang ng Maisog? Gusto nila ng term extension. They don't want to go down from the palace. Yeah. Ayaw na nilang bitawan yung palasyo. They will live there forever. So tandaan niyo yung sinabi ni Tatay Digong na yan. So, okay ba? Tsaka na tayo doon sa muna. Kasi nasabi niya natin ilang beses, wala man nakikinig, bahala sila. Kasi nag-warning tayo dati, di ba? Sabi natin, nung rally, naalala mo yung rally ng birthday ni Tatay Digong last year, which is magpa-birthday na naman siya ngayon. Ano sabi natin? Pinalagpas niyo yung Mendiola na yan, patay tayo lahat. And it happens. Ano na ngayon? Di ba? It is happening rather. It is happening. Ano sabi sa akin dati? Ang hilig-hilig mo magsabi ng ganyan Ano ka lang, ano tawag doon? Inciting to sedition, blah, 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 naghahanap ka ng bloodshed. And then all of a sudden, Tatay and Inday Sara said, kailangan ng bloodbath. Ano, nasan yung mga... Naghahanap ako ng bloodshed. Nasan sila? And right now, look at where we are. Everything that Tatay Digong warned us about is happening to us. To the T. Yeah. Dotted I, cross T's, every single one of them. Now, okay. Ipapasok ko lang ito, Papi. Sige. Hindi, go ahead. Ikaw muna bago ako. Hindi yan, gusto ko nga sabihin. Paulit-ulit na sinabi. Ni BBM, ganun. Paulit-ulit na may bumubudol sa atin. Pa rin na nagpapabudol yung mga tao. Alam mo yun? Kasi wala sa mga pangako. Diba? Naniniwala sa pangako. Diyan, saka nakikinig sila sa sikat. Sa kanila talaga pag sinabi ng sikat, ibig sabihin totoo. Doesn't matter, hindi masyado ang idolatry ng Pilipino, Prapi. Malala. Kaya nga ako, diba? Paulit-ulit ko sinasabi lang yun. Yung kasaysayan, ano ba ang ginawa ng tao na ito dati? Kasi itong ibig sabihin yan, mga kababayan pag nagawa na yan minsan, uulit-ulitin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tao, lahat tayo, bawat isa sa atin, we are creatures of habit. Habit. Alam mo yun? Ibig sabihin, paulit-ulit natin ginagawa ang isang bagay. Alam mo yon? Kaya nga kita mo, kami ni Tenta, paulit-ulit namin naghanap ng away. Alam mo yun? Hindi na pipigilan.
Paano kasi habit na yan? Habit niya. At habit, galit na galit kami parehas sa budol. Alam mo yun? Yan lang naman eh. Kami nag-double agent. Diba? Kasi nga budol yun. Diba? O bakit nga tinatawag ni Tentay na mangga? Yan si actually, iba yata nagunang pero bakit nga naging mangga si Amy? Budol pa rin. Alam mo yun? Budol ang number one enemy ng Pilipinas. So, agree namin. Sabi, tama kayo. Tama yan. Nabudol tayo. Budol lang kalaban. Tapos, pagdating ng oras, napabudol naman. Napabudol na naman. Naniniwala na naman sa mga matatamis na pangako. Adala. Sa mga pangako na binigay sa inyo ni Bongbong Marcos na niisa doon, wala naman nagawa. Diba? Hindi ba kayo nadadala doon? Di pa yun. Yung actual person na nagpanalo sa kanila, nagbitbit sa kanila, sinaksak din na nakatakot-takot sa likod. Grabe ginawa nila kay Inday Sara. Doon na lang sana nag-iisip kayo. Yun nga. Si Inday Sara. Sinaksak na si Inday Sara. Lang kasi nag-sorry na naman. Diba? To begin with, bakit nga ba sinaksak? Tanong. Yun ang sagutin nyo. Bakit niya sinaksak si Inday Sara? Ba't tinipir niya si Inday Sara noong umpisa? Anong dahilan? Kinakabahan talaga ako, papi. Dahil sa pagiging uto-uto ng mga kababayan natin. Kaya nga sabi ko, 6 yan, nabudol na papasok. Ito pa masaklap dyan, karamihan dyan, kaibigan ng mga komunista. Di nila alam yan kasi they don't wanna do the research. Yun yung problema dun alam niyo yun. Pero sige lang, fine. If you really do not wanna believe us because sasabihin nyo, naninira lang kayo. But time and tama kami ito. Nung pinag-usapan namin ng EDCA, this was 3 whole years ago. And look at what's happening right now, mga kababayan. Okay, ito tanong namin sa inyo. Ito tanong. Tanong sa mga kababayan natin. Anong sinabi namin ni Tentay na pinahamak namin ang mga Pilipino? Alam mo yun? Yeah. Yeah, thank you for that, Papi. Tapos may mga tao na ipinahamak na kayo kasi nga benta sa inyo yan naman nagbenta sa inyo ng Bongbong Marcos noong 2022. Kung bakit naman binenta si Bongbong Marcos noong 2022 kasi nagkakabigayan ng kwarta doon, di ba, no? Nadala? Hindi pa rin nadadala. Alam mo yun, makikinig at makikinig pa rin doon sa nagpahamak na sa'yo from the very beginning. Tapos doon ka pa rin galit ka pa rin ulit kasi hindi magandang pakinggan yung sinasabi sa'yo ng mga tao na hindi ka naman yung pinapahamak. Yeah. Alam mo yun? Kasi hindi maganda. Siguro, ganda-gandahan natin ang mga natin dito. I cannot pretend I'm sorry. Kahit na gusto nila tayo I cannot pretend, Papi. Talaga. Oo. Hindi ko kakayanin. Anyway, I have to point out. Go ahead. Sige. Ayaw nilang makinig sa taong hindi nangihingi ng kwarta sa kanila. Gusto nilang makikinig sa mga tao na wala nang ginawa kung hindi hingyan sila ng pera kaliwat kanan. Ayun. Kaya nga believe din talaga ako. Gusto talaga yata, may mga tao yata talaga na addict sa budol. Alam mo yun? Addict sa budol, sa totoo lang. Diba? They probably are thinking that since nagbigay sila ng pera doon that they are investing on trust. I don't know. Kaya mali talaga. Ang mga Pilipino kaya hindi nag-work sa Pilipinas ang insurance because they are investing on the wrong shit. It's just, God. But anyway, okay. Balik tayo doon sa punto ko. Yung punto ko kanina, na tama ka. China is all about money. It's all about growth. But this is the thing that is not being discussed
at all. At pag naglalagay ako nito, sasabihin na nanakot ako. Please, let's put it, just kind of listen to this. US is also all about the money, but for the completely different reason. Baon sa That's correct. utang ang US right now. And you are talking about 40 trillion US dollars ang utang nila sa buong mundo. Now, meron po ngayon, no, na pinagkakaguluhan sa loob ng Senate sa US. Etong sinasabi nila na cryptocurrency na reason, kahit na walang idea ang karamihan ng mga Pilipino, tandaan nyo to kasi nag-warning ako sa inyo for the longest time. Bakit push ng push etong si Ralph Recto dito sa cryptocurrency? Which is hindi maiintindihan ng typical na Pilipino ang cryptocurrency kasi nga tayo ay sari-sari store country. Okay? So listen to me. Ito po yung pinagkakaguluhan sa loob ng US Senate right now. That the US is trying to implement a currency system that the government can control. Yung tipong lahat ng tao nila, tawag nila dito ay programmable money. I-research na lang po ito, matatakot kayo. And with programmable money, ganito ang mangyayari dyan. Kung ikaw ay citizen ng isang bansa, at ito ang currency na ipapasok nila is that programmable money in the guise of cryptocurrency na pinabango nila ng pinabango. Ang meaning ng cryptocurrency in the world for quite a while now. I think about 10 years ago nung unang lumabas ang Bitcoin, yung basta anything crypto, and they made it sound fancy. Ito po yung sistema. Ang pinagkakaguluhan ngayon, marami senators sa loob ng US government ang nagrereklamo na ayaw nila yon. They want to retain the current situation. Huwag kayo mag-crypto kasi ang programmable money nila, ang condition is if you are a citizen of the US and they will convert all tatanggalin nila lahat ng utang nila. The purpose of the cryptocurrency for them is for them to delete all their 40 trillion debt around the globe and for them to be able to enslave their own people. Pag nakaladod ka sa programmable money situation ng US, whatever you do, sumunod ka lang sa kanila, dapat din lang para magkaroon ka ng use ng money mo. You can use your money, your programmable money if you follow them. Pag hindi, you cannot do anything. You cannot spend anything. You're not allowed. No, you're not allowed to function as a member of the society because ayaw mong sumunod sa system, lawbreaker ka, ganon. I-research nyo yan, yun na pinagkakaguluhan ngayon sa US Senate. And bakit ipinipilit nilang ipasok sa Pilipinas? Doon kayo magtanong, bakit nila ini-introduce yan? Kasi tandaan ninyo, fiat na lang ngayon ng pera ng Amerika. Sa sobrang laki ng utang nila, ibig sabihin ng fiat, parang, alam niyo yung token sa theme parks. Okay? I'm not probably verbalizing or explaining this particular issue to you in a proper way because I am not an economist. I am not even a finance person. I am just telling you the general idea of what you are supposed to read about or watch about and research about. Kasi nakakatakot to dahil sinisimulan na Recto na i-introduce ito. Pautay-utay lang sila. Pwede nila kasi sabihin na, oy, sinabihan namin kayo Excuse me meron niya, tinan niyo yung mga nakasulat sa ganito, nakasulat sa ganyan. Research on it because it's scary. Because I try to do that. That's probably why they want the war to get inside the Philippines so that they can implement something like that. It will sound fancy to everyone, but it will definitely enslave all of us. Look at that. Please lang i-research nyo yan. You heard it here first. Kasi here's another situation. The worst part about it is talagang magkakaroon ng gera, mga kababayan, dahil itong plano ng Amerika na buburahin nila sa tubig, ilista sa tubig na lahat ang utang nila. Sino sa palagay ninyo sa lahat ng bansa around the world na inutangan nila, na may utang sila, ang papayag doon sa gagawin nila? And that is why
hellbent ang USA mangyera po. Okay? Uy, Hellbent. uy, alam nyo, hindi kwentong kutsero yan kay Tentay, ah. Alam nyo kung bakit? Because nangyari na yan eh. Yes. Ginawa na ng Amerika yan before. Yes. Okay. Hindi naalala to ng marami, lalo na ng mga medyo bata-bata ng kaunti. No? Pagkatapos ng World War II, nagkaroon ng tinatawag nilang Bretton Woods Agreement, di ba? Essentially, ang ginawa doon sa may Bretton Woods Agreement, maraming napagkasunduan doon, pero isa sa napagkasunduan doon ay i-fix yung exchange rate ng foreign currency sa Very dollar. good. So, halimbawa, Yes, sa atin that's sa it. Pilipinas, noon, 2 pesos ang isang dolyar. Yun yung napagkasunduan ng Bretton Yes. Woods. Kaso, among other reasons, kapares na kapares yung sinasabi sa inyo ng Amerikano, no? Among other reasons, nag-utang ang US dahil sa Vietnam War. Kasi dahil Correct. sa giyera sa Vietnam, ang laki ng Correct. ginagastos nila. No? Alam niyo kung anong ginawa ng mga gago? Ang ginawa ng mga gago, dahil papel lang naman yun sa nag-print sila ng sangkatutak na US dollar. So Correct. in short, ang ginawa nila nung para bayaran yung utang nila, nag-print ng papel. So in short, sa lahat Na walang ng gold backing. pagkakataon, Oo. sa lahat ng pagkakataon, ang interest lang nila ay pagsamantalahan ang buong daigdig, lalo na pagdating sa usapin ng pera. Kaya kita mo yung BRICS, no? Yung Brazil, Russia, India. Russia. Hindi na China. India yun. Iran na yun ngayon, papi, dahil sa totoo lang, tinraidor sila ni Modi. Oh, They are considering anyway. to change it to Iran instead, yeah. Yeah, anyway. Ang point is, kaya nga ayaw nila na dollar ang maging international currency kasi habang dollar ang international currency, lugi tayo sa Amerika kasi magpiprint lang na magpiprint nung nila. At yan din ang gusto nilang gawin dyan sa crypto na yan kasi Yes. sa totoo lang, sino magkocontrol ng crypto? Diba? And it's gonna Kasi be alam world niyo- domination. Kasi habang petrodollar pa, everything that is around this stupid cryptocurrency plan that they are doing, it actually has this, nadami niya na buong mundo eh. The malice of that. Papi, alam mo, tinitignan ko yung under kanina, kaya ako post ko sila yung bumibitaw doon sa kanilang call to help us with opening the Hormuz. The reason why they are not joining him is because they know, these countries know, that they are already going to implement that cryptocurrency that will enslave the entire earth. Buburahin lang nila yung lahat ng utang ng USA. And then they will become the superpower and they will actually be the spearhead of this global manipulation. Nakikita ko na kaya sila bumibitaw because we don't want to play your game. We don't want to play your game because you're starting so many wars sa di ba? You're opening so many wars. They are at war with so many fronts. Nandiyan ang Iran. Nandiyan ang tawag dito ang China at least gusto nilang simulan ng China. Nandiyan ang they still have conflicts in other countries of the world. Kasi na yung Ukraine, buhay pa yan. Diba? Pinopondohan pa nila yung NATO. Sila sa Cuba. What the hell are you trying to do? Diba? And kaya nga, nagpapaawa sila dito sa Iran issue na to. Kaya sila nagpapaawa kasi gusto nila na mag-consolidate and everybody will actually join them. The problem is, alam din nitong mga itong mga allies nila that they're trying to get out of their utang na 40 trillion that they have no idea on where to get that. Because their war, they are losing it. Ang ginawa kasi ng Amerika, minarket nila ang sarili nila as the strongest army on the planet. Pero kung iisipin yung mga kababayan, kalilinggit ng mga ng mga countries na
na tinira nila, talo pa sila lahat. Talo sila sa Afghanistan, talo sila sa Yemen, talo sila sa Vietnam. 'Di ba? At yung Japan, di sila manalo-nalo sa Japan. So ano ginawa nila? Hiroshima and Nagasaki bombing. I mean, and ano ginawa nila kay Maduro? Ginawa lang naman nila doon para kunwari, mananalo sila ng mabilis. 'Di ba? Doon sa nangyay, sasabihin nila, oh, this is a very, very quick and swift and blah and blah. Kasi ikinanta nung kanilang puppet na, na nai-install na leader, kung nasaan ang pwesto ni Maduro. So it wasn't at all a military operation. It was just a pluck out, for crying out loud. Kaya saan nyo tignan nyo, pluck out lang yun. Tinuro, di yan, tapos kakuha lang. So, when you look at all these things, America is just promoting itself as a huge military, blah, blah, blah. Pero nakita nyo ngayon, di ba? Di sila makaganti sa Iran. Takot na takot man nga silang lumapit sa Hormuz. Takot na takot silang lumapit sa Hormuz. And that is why Trump is actually asking, begging almost, for everybody, all of their allies to join them. Pero inabandon siya. Because they know what their end game is. They want to change the currency to write off lahat ng kanilang utang. And with that cryptocurrency na ipinopromote ng Ralph Recto in our system, in the Philippines, that is bangag trying to be the what they call this, papi, yung one of the junior manipulators or junior ano tawag doon? Ano ba yung tawag doon, papi? Yung hindi lords ang tawag doon yung mga puppet masters nitong balak nila. So isa siya doon sa mga Puppet master sounds good. The puppet master na magiging na mag-overlord sa mga kawawang Pilipino na mauuto nila na pumayag dito sa cryptocurrency. This is technically slavery. Mga kababayan, yung pinopush ni Ralph Recto is future slavery. If you are not going to research it right now, you are dead. At saka yung mga anak ninyo na mga mahilig sa mga kasi click lang. Yan ang yayariin nila kasi dadaanin nila lahat yung mga anak ninyo doon sa advertorials. Makikita nila, you want your life to be easier, blah blah blah, go to support the cryptocurrency, blah blah. Ganyan ang gagawin nila. Bantayan ninyo kung ano pinapanood ng mga anak ninyo. Yung mga bata kasi hindi sila kokontrol doon Sanay sila sa online everything. And that is what cryptocurrency offers. Sanay sila sa currency na gano'n. Wala silang pakialam. Hindi na nakakahawak ng mga bata ng cash. What they do is just click, di ba? And that would be the situation. But what they are not telling us is that they are going to, when they put that into law, it will be their tool to enslave all of us. Kasi, hanapin nyo na lang yan, marami. Magbibigay siguro ako ng isang clip on my wall. Panoodin ninyo. Kasi doon nyo maintindihan na nagkakagulo ngayon sa Senate sa US because a lot of them are trying to stop this. They do not want this to happen because they know, yes, wala nga tayong utang, buburahin ninyo. The US is going to make more enemies and they will enslave their own people. Ganun kagago ang Amerika. They don't even care about their own. Tayo pa. Yeah, I agree. Tama yan. There's nothing more to add doon. Ganda. Okay na ako. Yeah, okay na ako. Papi, Happy na ako. thank you so much for tonight. And thank you actually. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako nagising. Meron pa din pala akong hindi nakita doon sa avenue nitong giyera na to. Particularly, dahil sinabi mo about yung additional information mo about North Korea and how it is different and similar to Iran and Palestine. Thank you so much for that. Very, very brilliant. And of course, pati itong mga pinaplano nila sa Pilipinas in the next 2 years, for the next 2 years and what they have done for the past 4. Thank you so much, Papi. We always learn. Ang importante lang,
no, mga kababayan, iwas budol lang talaga. Ako yun lang talaga sa lahat. Iwas budol lang. Kasi yun Yeah. talaga ang numero unong kalaban natin. Whether Yeah. whether ito ay problema ng Pilipinas, no? Or sa ibang bansa or sa international arena, iwasan lang natin talaga ang magpabudol. Yun lang talaga ang kailangan natin gawin dyan. Iwas budol lang. Kapag yun nagawa na General, natin, yeah. General De Leon, good evening po. Yes, Papi. pag yan ang nagawa natin, areglado na tayo eh. Areglado na, wala na tayong kaproblema. No? Kasi lahat nagsisimula sa budol. Binubudol tayo ng mga double agents at kung sino pa man dito sa ating bansa. Sa labas naman, binubudol tayo na Amerika, kung sino pa. Yun lang, iwasan na natin. That's it. That's all I have to say. Iwas Alright, budol lang. thank you. Thank you, Papi. We love you always. We love you always. And, grabe lang. Tonight was actually heavy, no? Hindi pa nga natin na-touch yung dapat natin talagang pag-usapan pa na iba, no? And as always, we run out of time. But thank you so much. We'll see you again next week, okay? Hopefully with SAS See you. next week. All right. Okay, love you. Bye-bye. All right.